The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch therefore. You do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight, or at cockcrow, or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Napakalakas o napakatunog ng salita sa atin ng Gospel today. Watch, watch, be watchful, be alert, be ready. Hindi naman masyadong mahirap intindihin kasi kitang-kita na natin sa paligid. Dito lang, meron tayong Advent wreath dyan sa gilid. Noong isang araw, nag-umpisa ng lighting ceremony dito sa buong Manaoag, dyan sa plaza, dito sa simbahan. At everywhere we go, makakakita tayo ng maraming signs na malapit na, parating na. Ilan na? 22 days na lang, no? 22 days na lang before Christmas. Malapit na, dumarating na. Yung ating, parang guard ng Christmas o tanda ng Christmas, hindi lang nakasilip, nakalantad na ngayon at kumakanta na sa mga radyo natin. No? Malapit na. Kaya, hindi na kaiba sa atin na tayo dapat ay maghintay, magbabantay, maghahanda kasi malapit na. Kaya, tuba din yung sinasabi minsan, no? Minsan kasabihan na pabiro, pero kapag walang ginagawa isang tao, nakatunganga lang, no? Na may ine-expect sa kanya, ano sinasabi natin sa kanya? Ano inaantay mo? Ano pa inaantay mo? Pasko? Di ba? Sinasabi natin, no? Pabiro. Pero ngayon, tamang-tama yun, kahit hindi pabiro. No? Pwede natin inaantay natin, Pasko. Pagdating ng Panginoon, yung commemoration, pag-alala. Kasi dumating na, matagal nang dumating, more than 2,000 years ago. Kaya lang inaalala natin ngayon, yung kanyang pagdating. Dumating sa buhay natin ang Diyos. Diyos na walang hanggan. Dumating sa buhay natin, nakisama sa atin sa buhay nating may hangganan. The infinite God has joined us, has come to be with us in our mortal lives. Kasama natin ang Diyos. Dumating na nung matagal na. Pero every year, inaalala natin yun. Nga, sa Pasko. Kaya kailangan maghanda, kailangan magbantay, kailangan maghintay. Kaso maraming distractions. Sa paghahanda natin, maraming distractions kasi maraming nangyayari sa buhay. May gera, may patayan, may nakawan. Kung ano mga hindi magagandang bagay ang nangyayari. Okay, meron ding magagandang bagay, sobrang gandang bagay na nangyayari siguro sa buhay natin. May nanalo sa ganito, merong na-promote sa sa trabaho, tumaas ang sweldo, mga magagandang bagay. Kung doon lang tayo nakafocus sa magandang bagay o doon sa magulong bagay o mahirap na bagay, they become distractions. Sinando lang tayo sa mga nangyayari. Distractions. Hindi natin sila natitignan in the light of God. No? Hindi kasama ang Diyos sa pagtingin natin sa mga pangyayari sa buhay. They become distractions. At yun ang sinasabi siguro sa atin ng gospel today na maghanda, magbantay, be alert, be watchful.
Handa ka palagi. I remember before, noong unang pamangkin na bago dumating yung unang pamangkin namin, so nagbuntis yung aming sister-in-law. Pero malapit na yung kanyang due date. Natatanda ko, nakita ko doon sa kwarto nila, merong isang bag. Nandun yung mga damit ng nanay na kahanda, just in case dumating na yung time na kailangan pumunta sa ospital, isang bit-bit na lang, andun na lahat. Handa. Yun ang klase ng paghahanda siguro na hinihingi sa atin ng Panginoon, na hinihingi sa atin ng gospel. Paghahanda kasi darating na sa Pasko. Pero kung isipin natin, hindi lang naman sa Pasko dumarating ang Panginoon, di ba? Ngayon yung, kasi commemoration nga yun, ang pagdating ng Diyos dito sa lupa. Pero araw-araw, dumarating naman ang Panginoon sa buhay natin. Araw-araw, bumubulong ang Panginoon sa buhay natin para kung ano yung dapat nating gawin. Kapag tayo, if we have to choose between A and B, A being the better one and B being, not right, bumubulong ang Panginoon sa atin. Piliin mo yung A. Kasi yan ang tama. Huwag ka dyan sa B, mali yan. Misa sa buhay natin, plano natin, papuntang kaliwa. Dito tayo, gusto natin dito magpunta, dito tayo, ang goal natin sa buhay. Pero sometimes things happen na naibabaling yung ating path. Hinihila tayo ng Panginoon somewhere else where it's probably going to be better for us. Bumubulong ang Panginoon sa atin, araw-araw, on a daily basis, and for our whole lives, no? Hinihila tayo papunta sa kabutihan. Papunta sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Papunta sa pagsasalita ng maayos. Imbes na tayo maging masungit o maging galit palagi, bumubulong ang Panginoon sa atin. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba yung lagi kang galit? Lagi kang naiinggit? Laging mayabang? Laging marahas ang iyong salita? Gusto mo ba yan? Masaya ka ba yan? Sa pagsasalita mo ng ganyan, pag-act mo ng ganyan, naipapakita mo ba ang mukha ni Kristo sa ibang tao? Dumadating ba ang Panginoon sa ibang tao dahil sa salita mo, sa gawa mo, o sa pag-iisip mo? Bumubulong. Araw-araw, minuminuto siguro, no? Dumubulong ang Panginoon sa atin para gumawa ng tama, gumawa ng totoo, gumawa ng magagandang bagay. Kaso, minsan hindi natin nakikilala yung bulong kasi hindi natin kakilala ang Diyos. Alam natin may Diyos, naniniwala tayo, pero wala tayong personal na knowledge, no? Personal experience ng Diyos sa buhay natin. O hindi natin napapag-isipan, nalilimutan natin, nadidistract tayo na ito yung Diyos sa buhay natin. Ganito ka-present dahil sa ganitong panahon, dumating ang Diyos sa buhay natin. Sa ganitong pagkakataon, dumating ang Diyos sa buhay natin. Kailangan nating alalahanin. Kailangan natin makilala palagi. Sino ba at ano ba ang ginagawa ng Diyos para sa atin? Kailangan malaman natin, mapag-isipan natin, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko sa araw-araw? Kailangan mapag-isipan natin o ma-decide natin, mapagpasyahan natin. Handa ba tayong sumunod sa plano ng Diyos sa atin? Isa kasi gusto ng Diyos sa atin, iba sa gusto natin. Baka madalas gusto natin para sa sarili lang, no? Pero ang gusto ng Diyos para sa iba. Katulad niya, na nabuhay dito sa lupa para sa iba. Kaya humingi tayo ng tulong ngayon. Paano ngayon tayo maghahanda? Paano natin makikilala ang pagdating ng Panginoon? At paano tayo maghahanda? Isang napakagandang paraan, napakagandang suggestion, tip ko para sa inyo, para maganda sa Pasko, magkumpisal. Maraming tao, matagal na hindi nakakapagkumpisal. This is a very good time, very good way of preparation for Christmas.
to come to God in reconciliation. Sa lahat ng mga bagay na na nagawa natin hindi tama. Magkumpisal. Baka mamaya, no, maraming taon na tayo hindi nakakapagkumpisal. Eto na, hinihikayat tayo bilang paghahanda, among others, bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, pag-aalala natin sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay.